So, good morning mga kababayan. Nandito po tayo ngayon sa Cebu City. Ito ay ginagampanan natin pang araw-araw ng pangkabuhayan, pang araw-araw na pangailan ng ating pamilya mga kababayan. Ngayon mga kababayan, ngayong 13 magaganap ang pinakamalaking rally sa INC. Ito ay dinaluhan ng mga membro at ang mga sanib sa ang UGC, Kingdom of Jesus Christ, magsanib persa. Ito ang ating aabangan at tutulungan natin tayo, magtulong-tulong tayo mga kababayan, kaya ito hindi na maganda sa ating bansa. By the way mga kababayan, kung hindi ka pa nag-subscribe sa ating channel, pa-subscribe naman, pa-like and share ang ating video para naman madagdagan ating mga subscriber. So by the way mga kababayan, itong sinasabi ko sa inyo na party-party sa mga kabataan, natuloy ito mga kababayan, pero na puro family lang mga kababayan, kasi wala tayong malaking pera pang bigay ng mga papremyo sa ibang pamilya mga kababayan, mga ibang kabataan. So sana sa susunod pagpalain tayo ng Panginoon. So sana malaking celebration ng ating maibibigay sa kanila. So by the way mga kababayan, kung hindi ka pa na-subscribe, pa-subscribe naman, palagay share ang ating video para naman madagdag ating subscriber. Ito na mga kababayan ang hinihintay natin. Ito na ang hinihintay. Ngayon nagpakulo ang Congress na hindi na daw ituloy ang ayuda. Ito mga kababayan, bakit masasabi mo hindi na ituloy? Ito ay permado na ng presidente. Sabihin ninyo na hindi na matuloy, isang black propaganda lang yan ng administrasyon. Talagang matutuloy yan mga kababayan. Talagang matutuloy. Magsasabi kayo na hindi matutuloy. Pirmado na ng presidente ang iyong programa, AKAP at ang AIX. Tapos sabihin ninyo hindi matutuloy. Ito ay isang bagay na black propaganda na administrasyon para hindi matuloy ang rally. So ano ngayon? Kailangan talaga matuloy para maalis ang mga taong tiwalik. Para maalis ang taong tiwali, kailangan walisin na yan sa Congress. Yung iba na yung iba nga sabi ni Mayor Magalong na may iba may ticket na para mga ibang bansa. May bumili naman ng bahay doon, kaso kung hahanapin sila ng gobyerno, mayroon na silang bahay sa ibang bansa. Tingnan mo itong klaseng taong to. Hindi pa ba sapat na kurap ng nakulimbat ng nakabili ng mamahaling sasakyan? Hindi ba sapat nakabili ng mga mahaling bahay? Tapos ngayon, kailan pa ba kayo mabubusog? Ang iba bumili ba ng bahay sa ibang bansa? Bumili na. Hinahanap nila yung bansa na may political asylum na kailangan habang sila ay hinahunting ng gobyerno, pwede silang manirahan doon. Ito ay isang itong bagay na ito ay isang kamangmangan ito. Dapat talaga itong walisin na ito mga kababayan. Titingnan natin sa January 13. Manonood tayo mga kabayan, tayo ay magsusuporta sa mga taong to. Suportahan natin sila. Isa ako sa musuporta sa kanila ngayong May 13. Titingnan natin mga kababayan. Titingnan natin kung hanggang kailan nila ito. Kailangan walisin na itong administrasyon na to. Kailangan na talaga. Puro lang black propaganda ang ginagamit nila sa taong bayan. Puro black propaganda. Ito ba ay totoo? Gagawa ka ng black propaganda noon pa yan. Sa anong promise mo sa ngayon sa taong bayan? Anong promise mo sa taong bayan? Gagawin nyo ba 25 ang 20 ang kilo ng bigas? Tapos ngayon sasabihin ninyo na hindi natuloy ang AKAP ng AIX? Kalukuhan. Pirmado na nyo na ang budget, tapos sasabihin hindi. Tapos sasabihin hindi matuloy. Anong akala mo sa taong bayan? Mangmang.
Anong akala mo sa taong bayan? Hindi nakikita ang iyong kalukuhan? Ha? Ito ay lamang black propaganda. Ngayon, dapat siguro, anong sabi ni General Browner? Sabi pa niya, hindi solusyon ang kudita. So anong solusyon? Anong solusyon kung hindi solusyon ang magkudita ang mga military? Ginagago na ang batas natin, tapos sabihin ninyo hindi solusyon. Ang solusyon, paalasin ang taong nasa pwesto na hindi marunong marunong gagampanan ang taong bayan, ang kanyang bansa. Hindi marunong gagampanan niya, hindi ginagampanan niya ang taong bayan sa kanyang bansa. Ang marunong lang siya mag-promise. Marunong siya mag-promise sa lahat ng tao, para ibig sabihin mayroon siyang ginagawa. Sa 3 taon mo, sa 3 taon kang nakaupo, 3 taon ka nakaupo, anong project ba ang ibabahagi mo sa taong bayan? Pinakamalaking project na ipinakita mo sa taong bayan? Wala. Yung major project nga ng presidente, hindi nyo binibigyan ng pundo. Anong major project mo? Yung major project ni Tamba ngayon at Bangag, ang major project nila ay yung floods control, buaya at ampalaka. Malaking buaya at pagiging palaka. Tingnan mo, wala kayong nagawang malaking project sa ating bansa. Yung project nga ni dating PRRD, hindi nyo binibigyan ng pundo. Mas binibigyan pa ninyo ang pundo ang ayuda. Sulbad ba sa kahirapan ang ayuda? Hindi sulbad yan, mga kababayan. Ang sulbad sa kahirapan ay ang trabaho. Ang sulbad sa kahirapan ay maggagawa ka ng maraming trabaho. Anong mga trabaho na pwede mong ibigay? Infrastructure. Yung mga project na ginagawa ng PRA, dapat bigyan mo ito ng pundo para patuloy umaangat ang ating bansa. Paano magpatuloy? Palagi patuloy lumulubog ang ating bansa. Yan ang totoo, mga kababayan. Patuloy lumulubog ang ating bansa dahil sa utang. Maraming walang trabaho. Maraming walang trabaho. Dahil maraming walang trabaho, maraming korupsyon, lahat ng congressman, lahat iba-iba lang, especially yung tuwad kung anong nangyari. Maraming nakakabili. O yung ibang congressman yan, bumibili naman ng bahay. Bumibili na ng bahay sa mga masa, malaki-laki ang natanggap niya. Gagamitin mo lang na isang artista, paartistahin mo lang, pag hindi makasagot, gawin yung contempt agad. Yun ba ang pinakamalaki? Tama ang sinasabi ni Atty. Beck Rodriguez. Dapat sa 50 million ang heinous crimes, gawin itong 5 million sa akin lang. Hindi 5 million, 1 million. Dapat bitayin ka kung makakurap ka ng 1 million. Mas malaga ang pira ng taong bayan na kinkurap mo kaysa buhay mo. Malaki na yung 5 million. Dapat 1 million. Bitayin, gagawa ka ng batas ng 1 million, tapos gawin mo no itong bitay. Kamatayan ang parusa sa iyo. Hindi sulbat yan kapag nandyan ang klaseng tao. Kapag walang ganyang klaseng batas, ay talagang nandyan pa rin ang corruption. Nandyan pa rin talaga ang corruption, mga kababayan. Habang nandyan yan, sino ang susuporta sa iyo? Sino ang susuporta ng congressman? Alam nila ng congressman, ang ginagawa mong batas ay sila ang matatamaan, kaya hindi yan sila susuporta. Kaya mag-street vote tayo. PDP laban tayo, mga kababayan. PDP tayo. Huwag nang patumpik-tumpik pa. Kung may mga plano tayo, magkaisa tayong vlogger. Like and share ang ating video. Magkaisa tayo. Kung gusto nyo i-promote ang isang vlogger, like and share ang ating video. Yon.
Kana diyan ko makikita na talagang nagpo-promote din kayo ng mga baguhang vlogger. Ha? Kasi isa din ako nagsimpatiya ng ganito. Ha? Kung talagang mahal nyo ang kapwa mo Pilipino, bakit hindi ka kayang mag-subscribe? Bakit hindi mo kayang mag-share kung talagang mahal mo ang kapwa mo Pilipino? Ha? Alam natin na marami ng vlogger dito sa ating bansa. Pero kung mag-share tayo, magtutulong-tulong tayo, walang bagay na hindi natin makakamit. Kagaya ngayon kung magtutulungan-tulungan tayo. So by the way mga kababayan, maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang dito na lang mga kababayan. God is good all the time. God is good. Pitching your kaninyong tanan mga kababayan. Nandito po tayo sa flyover Banilad mga kababayan. Ha? So maraming salamat sa inyong suporta mga kababayan.